Now the PBBM versus Sara in the polls, bagsak na bagsak si President Marcos. And there is, correct me if I'm wrong, supposed to be an impeachment complaint against him in the offing or being cooked up by some parties? Well, dati pa namang nag-threaten yung Vice President ng impeachment laban sa Presidente. No, pangsagot niya doon sa impeachment laban sa kanya. Pero dahil nga hindi na-impeach si Vice President Sara dahil sa Supreme Court, ay medyo hindi rin ganun kadali na i-impeach yung Presidente. Dahil binago ng Supreme Court yung rules of impeachment, ginawang mas mahirap. At ikalawa ay palapit na ang 2028. So yung mga tao ay mas doon na mag-i-invest sa 2028 rather than have an impeachment either of the Vice President or the President na at this point medyo ganun kahirap next year or next 2 years. Pero ayun nga, this next year will be a very compelling and decisive year for everyone. Huwag mong kalimutan, Ses, napakataas din ni Vice President Binay, no? 3 years bago nagkaroon ng 2016 election. Pero for 2 years ay inimbestigahan siya sa Senado at sa iba-iba pang mga plataforma. Kaya eventually ay bumagsak yung kanyang presidential preference na napakataas after the midterm nung 2013. Kaya hindi assurance na dahil mataas ka ngayon ay sigurado ka na sa 2028. Lalo na kung titignan mo yung numbers ni Sara, hindi mo dapat tinitignan yung absolute numbers lang. Ang titignan mo, saan ba siya nanggaling? Nanggaling ka from a high of almost 90%. At ngayon ay nasa 50s siya. Kaya hindi rin ganun ka-optimistic, dapat siya kaagad. Lalong-lalo na, usually mataas naman talaga ang Vice President over the President. Dahil yung Vice President hindi naman sinisisi sa lahat ng problema ng gobyerno at sa lahat ng problema ng bansa. And of course, if we... Mas ang problema yung Presidente. Hindi pa naman siya kasimbaba ni Gloria Macapagal Arroyo na nagkaroon ng negative 56%. Pero kung hindi siya mag-aayos, ay baka mag-free fall din siya kung hindi naayusin yung kanyang mga problema.